100 taon mula ngayon, ano na kaya ang nangyari sa lahat ng ating pinaghirapan? Ang mga bahay na minsang puno ng buhay, ngayoy marahil inabandona. Nilamon ng alikabok at panahon. Ang mga kayaman ng ating inipon, naglaho na rin. Napasa iba, naluma o nakalimutan. After 100 years, lahat tayo ay nakalibing na. Nakalibing na rin sigurado ang ating mga minamahal, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala, at pagkatapos ng 100 taon, iba na rin ang mga tao na nakatira sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, na kung saan pinaghirapan nating pagawa at patayo, may mga ibang tao na rin ang magmamay-ari ng mga bagay ng ating mga inipon. Pagkatapos ng 100 taon, ang kotse na binayaran natin at inutang wala na rin. Maaaring ito ay scrap lata na tinapon o baka inilibing na rin pagkatapos ng 100 taon. Yung ating trabaho na pinagpaguran ini-stress palaging iniisip, binigay na sa iba o maaaring ang kumpanya na ating pinasukan ay wala na rin. Pagkatapos ng 100 taon, yung mga kaaway natin na kinaiinisan nakabaon na rin. At pagkatapos ng 100 taon, kahit ang ating mga kaapu-apuhan, hindi man tayo maaalala makikilala o matatandaan pagkatapos nating mamatay, larawan na lang tayo makikita sa album, sa picture na nakasabit sa dingding, maaaring makikita tayo dadaan tayo sa Facebook feed ng ibang tao pero hindi na tayo kilala pagkatapos ng 1 dekada. Mawawala na rin ang ating mga larawan, ang ating mga alaala kung maiintindihan natin, ang ating kinabukasan na mawawalang kwenta, lahat ng ating mga inaalala dahil may katapusan ng lahat. Hindi ba magiging mas masaya tayo ngayon? Yung ating mga takot ngayon, pagkatapos ng 100 taon, wala na yan. At pagkatapos nating mamatay, yung ating mga pangamba wala na rin kwenta. So tandaan natin ito mga kapatid, that life is short and quick. Maiksi lang ang buhay at mabilis, lalong-lalo na ito ay umiiksi at bumibilis dahil sa ating takot, pag-aalala at pangamba. Ang perang ating sinikap na kitain, naisip mo ba kung saan hahantong? Yung mga gamit na pinahalagahan, mga bagay na minsan nating inipon at iningatan, hindi na natin madadala sa dulo ng ating paglalakbay. Ang ating mga proyekto, mga negosyong itinayo, mga tagumpay na ating ipinagmalaki. Unti-unting nabubura ng panahon. Ngunit may isa tayong dapat tandaan, walang material na bagay ang mananatili magpakailanman. Ngunit hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang ating buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ari-arian o salapi. Nasa ating mga alaala, pagmamahal, at mga mabubuting gawa na naiiwan sa puso ng iba. Habang may oras pa, gamitin natin ito sa tama. Magtanim tayo ng pagmamahal sa bawat pagkakataon. Gumawa ng mga bagay na makabuluhan, hindi lamang para sa atin, kundi para sa iba. Yung mga ari-arian ay nawawala, ngunit ang mabuting halimbawa ay nananatili. Sa huli, hindi tayo huhusgahan sa dami ng ating naipundar, kundi sa kung paano tayo nagmahal, nagpatawad at naglingkod. Kaya habang narito pa tayo, sikapin nating iwanan ang mundong ito na mas mabuti kaysa sa ating dinatnan. Ang buhay ay isang saglit lamang. Gamitin mo ito ng may layunin.